What's up mga kababayan? Nandito po ako si Carlos P. Bacos Jr. Ngayon ako po'y magtuturo ng topic na tanging lakalain. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at tayo na ay magtuto. Mga kababayan, bakit ba tayo kailangan magtuto ng tanging lakalain? O kundi tawag sa Ingles, isang feature article. Ang tanging lakalain o tinawag na feature article ay hindi lang para sa mga newspaper, konektado din ito sa ating lipunan. Hindi lang ito basta pagsulat, kundi paraan para mas maintindihan natin ang mga issue at kwento sa paligid natin. Unahin natin ang tanging lakalain. Ito ay isang uri ng sanaysay na nakabatay sa tunay na pangyayari, mga faktual at ebidensya. Pero ipinapaliwanag ito sa mas personal at madamdaming paraan. Hindi ito limitado sa haba o estilo, basta't mayroon pa rin itong koneksyon sa katotohanan. Hindi lang magbabatid, kundi makipag-ugnayan at magbigay aral sa mambabasa. Hi! Okay. Unahin natin ang definisyon ng tanging lakalain. Kung sa ulit, English, isang feature article. Unahin natin ang definisyon ng tanging lakalain. Kung sa ulit, English, isang feature article. Una, isang sanaysay ito batay sa tulad na pangyayari. Tulad na pangyayari gaya ng flood control projects o kung mga current na issues sa ngayon 2025. Kalawa, nagpapaliwanag ito at nagbigay ng impresyon ng sumusulat. Yung feature article, mayroon silang emosyon at mayroon iba pang mga feelings na pwede ilagay sa pagsusulat o sa pagpresenta ng papel mo mismo. Kaapat, magpahatid, magpaliwanag, at makipag-ugnayan sa mambabasa. Ito po ang layunin ng tanging lakalain. At kung ikaw ay magsusulat ng isang feature article kung sa DSPC man mismo, ito yung mga apat na layunin ang dapat mong sundan. Bago tayo pumunta sa laing mga paksa sa ating tatalakayin, yung mga feature articles sa tanging lakalain, mayroon silang madaming parte. Yung una, yung introduction. Nakalagay dito yung thesis ng iyong papel. Ikadalawa, yung number 2 mo, yung body. Pwede itong mayroon na isang topic, dalawang topic, at tatlong topic. Pero kung magsusulat ka ng isang feature article, dapat mayroon kang ebidensya na makaback up ng iyong topic. Tatlo ay yung conclusion. Yung conclusion ay dito nakalagay yung stand mo, yung mga ebidensya, dahil ito yung makasuporta sa lahat ng iyong sinusulat. Sa report na ito, pupunta naman tayo sa katangian ng tanging lakalain. Sa report na ito, mayroong dalawang halimbawa na akong ipapakita sa inyo. Yung una ay yung linggong-linggong tumataas. Ikalawa ay katangian ng lipunan by M.O. Jackson. Yung dalawa na halimbawa na ipinapakita ko sa iyo ngayon ay ito ang ating tatalakayin at tignan natin kung gaano ito makonsider na isang magandang feature article. Bago yan, tignan natin kung paano ba maging maganda yung mga feature articles natin. Tignan natin yung mga katangian. Yung unang katangian na ipinapakita ko ngayon ay yung feature article o tanging lakalain ay walang tiyak na haba. Maliit man o mataas yung isinusulat mo, wala siyang limit. 500 words, 1,000 words, o 10,000 words. As long as mayroon kang ipapakita na puntos ng iyong papel. Ikalawa, batay sa katotohanan o maaaring kaugnay ng balita. Yung feature article ay ipina-feature yung mga current na issues dito sa ating lipunan. Gaya ngayon yung Ghost Flood Control Projects o yung pag-arestado ni Duterte sa ating bansa. Yung feature articles ay ginagamit yung mga paksa na nangyayari sa ating bansa at isinusulat noon with evidence na pinupuntos ito para i-feature yung mga balita. Ikatatlo ay maaaring isulat ang feature article sa ibang anyo o estilo. Maaari ba itong encoded, tradisyonal na isinusulat mo, o iba pang mga paraan. Ikaapat ay payak ang himig, parang nakikipag-usap. Parang nakikipag-usap, tawag niyan sa English ay conversational tone. Ang conversational tone ay hindi ito gaanong seryoso gaya ng mga news article na mayroong mga factual na ebidensya. Sa feature article ay parang nagsasalita ka sa speaker at listener. Mayroon itong
communication process, hindi ganong serious at para kang nagsasalita ng isang kapari mo. Kalima, maaaring gumamit ng iba't ibang panauhan. Yung panauhan o sa Ingles ay characterization or characters, pwede kang magamit ng iba't ibang mga sources at pwede mo itong gamitin i-quote para suporta sa mga ebidensya mo. Ika-anim ay pinakamahalaga, ito ang feature article ng isang uri ng journalistic. Yung journalism, mayroon silang mga iba't ibang type. News writing, column writing, feature writing, editorial writing, editorial cartooning, radio broadcasting, at iba pang mga paksa. Pero yung feature articles at feature writing, o gaano pa itong tawag ng Tagalog ay tanging lathalain, ay ito ang pinakamas importante dahil mayroon itong ebidensya, mayroon itong personal na opinion galing sa column writing, mayroon din itong factual evidences na gumagaling sa news writing. Yung tanging lathalain at column writing ay nag-converge sila para mag-form ito. Pero yung feature writing ay pinifeature yung mga topic dito sa ating Pilipinas at mga gumaganap na mga paksa. Kasyang ay gumagamit ito ng tayutay o matalinghagang pahayag. Ganon ito ay mayroon siyang ebidensya, mayroon itong mga konklusyon na sumusuporta ng mga evidences. Mayroon itong statistics at mayroon itong factual evidences. Pinaka-importante is yung feature article ay mayroong panimula, karawan, at wakas. Yung English, starting intro, body, conclusion. Itong mga tatlo ay pinaka-importante na ganoon sa isang feature article. Dahil kung wala ito, walang flow o walang wakas ang iyong feature article at mag-circle yung mga ideas mo. Tignan natin ang dalawang halimbawa na ipinapakita ko sa inyo ngayon. Yung una, linggong-ligong tumataas. Ikalawa, ay Katangian ng Lipunan by Emo Jokson. Unahin natin yung linggong-linggong tumataas. Tingnan natin. Ang linggong-linggong tumataas ay yung mga paksa na itinatalakay niya sa feature article ay ito ang gaanong importante. Yung unang puntos ay patuloy ng pagtaas ng presyo sa langis, krudo at produktibong petrolyo. Dito nakita yung points with backed up evidences. Hindi lamang Pilipinas ang apektado, kundi buong mundo. Dito ay sinasabi, dito yung mga effects at conclusion. Pagkatatlo, hamon sa pamalaan, mag-isip ng alternatibong solusyon. At yung panawagan na inilagay ng teksto ay pagtutulungan ang lahat upang masulbad itong issue. Punta naman tayo sa konsepto ng lipunan. Yung unang puntos na ipinapakita ng teksto na ito ay yung lipunang sagana, payapa, maunlad, magkakaisa at makadiyos, yung 4 core values. Yung kalawa ay yung pangarap sa Pilipino, bansang walay pangamba, may pagkakaisa at pagmamahalan sa kapwa. Yung papel ng pamahalaan ay pagtutulungan at pagkakaisa ng lahi para sa katunguran at karangalan. Kaya makikita natin kung gaano ka-importante yung mga katangian ng isang feature article. Dahil in Emos Jokson work na katangian ng isang tunay na lipunan or katangian ng isang tunay na lipunan, pinapakita ito ng 6 core values. Gaya gamit lang ng isang papel o isang journalistic work. Makita natin kung anong emosyon ang nakalagay sa kanyang mga sinusulat at yung anong mga ebidensya na makikita natin dito. Kaya nagtapos na tayo. Madali ra, di ba? Kaya itong summary ng ating lesson. Yung una, ang tanging latalain. Ano ba ito? Pwede mo ba itong sagutin? Mahusay. Yung tanging latalain, ang mga feature article ay naglalahad ng tunay na pangyayari, yung mga real and current events, sa mas personal at madamdaming paraan, conversational tone. Wala itong limitasyon o haba, pero mayroon itong tatlong parte. Ano ba ito? Ito yung
body, starting, intro, at conclusion. Maaaring gumamit ng iba't ibang estilo o mga medium, ngunit kailangang mananatiling tapat sa katotohanan. Kaya nagtapos na po ang aking report. Salamat sa pakikinig at I hope na mayroon kayong matutunan sa video na ito. Salamat po mga kababayan.